Pasensya na mga koys, kalalabas lang ng chapter 14, tuloy natin ang kwento. Ang labanan ng nagtataglay ng kapangyarihan ng apoy at ng yelo. Si Dobek ay nagbabala na si Hall ang unang itatapon sa mga kaaway bilang paen. Tinanong ni Hall kung bakit hindi tututol ang Volcano Guild sa Blood Demon. Pinilit pa ni Dobek si Hall, tinatanong kung naisip ba niya na maaaring especially iya si Iron. Nagalit si Hanel at sinigaw na ang ideya ay hangal. Pinilit ni Hall si Dobek na protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagharang sa apoy gamit ang kanyang yelo. Galit na tinanong ni Hall kung inaakusahan siya ni Dobek na hindi nakikilala ang tunay na Blood Demon Arts. Nanatiling kalmado si Dobek at sumagot na alam ni Hanel na nag-aral ng matagal ang Heavenly Demon Cult ng Blood Demon Arts. Bagamat hindi malamang, sinabi ni Dobek na maaaring makamit ng cult ang ganitong kasanayan. Sumigaw si Hall na sapat na, ngunit patuloy na nagpahayag si Dobek na kahit na si Iron ang tunay na Blood Demon, wala itong pagbabago. Nagulat si Hall. Ipinaliwanag ni Dobek na ang paglikha ng dibisyon sa Blood Sect sa panahong ito ay katumbas ng pagpapakamatay. Ang pagpatay, ayon sa kanya, ay ang tamang desisyon. Lalo pang nagalit si Hall sa mga salita ni Dobek. Binabalaan niya si Dobek na lumampas na siya sa kanyang limitasyon. Mahigpit na hinawakan ni Dobek ang kanyang espada, nagposisyon, at tinanong si Hanel kung bakit siya nakatingin lang habang itinatapon ang kanyang sarili sa apoy. Handa nang maglaban ang dalawa. Nangako si Hanel na puputulan ang mga limbs ni Dobek at humingi ng tawad sa Blood Demon. Ngunit sumagot si Dobek na mas mabuti pang patayin na lang siya. Tumalon si Hanel at sinuntok si Dobek ng apoy. Sinangga ni Dobek ang suntok gamit ang kanyang espada. Bago pa man magtama ang kanilang mga atake, kalmado silang pinigilan ni Iron. Nagulat ang dalawang elder. Biglang nakaramdam si Dobek ng napakalakas na presensya sa likuran niya. Agad na nakilala ni Hanel ang Blood Demon at yumuko ng malalim, binabati si Iron ng may pinakamataas na respeto. Lumingon si Dobek at nakita si Iron. Hindi niya naramdaman ang presensya nito. Sumigaw si Hanel kay Dobek na yumuko sa harap ng Blood Demon, ngunit nag-atubili si Dobek. Naintindihan niya na kung tinutok ni Iron ang kanyang leeg, patay na siya ngayon. Nang tumingin ng mabuti, napansin ni Dobek ang kulay pulang buhok at mga mata ni Iron, isang hindi mapagkakamalang patunay ng Blood Demon Arts. Sa wakas, kinilala ni Dobek si Iron bilang Blood Demon. Ipinasok niya ang kanyang espada at binati si Iron ng may paggalang. Sinabi ni Iron kay Hall na tumigil sa pagyuko dahil hindi niya gusto iyon. Tinanong niya si Hall kung bakit pinuputulan niya ang mga limbs ng mga miyembro ng kanyang sect habang naghihina na ang Blood Sect. Nauutol na humingi ng tawad si Hall. Lumingon si Iron kay Dobek, na umatras dahil sa takot. Tinanong niya si Dobek kung dumating siya para patayin siya, patawarin siya kung nakamit niya ang kanyang mga pamantayan, o patayin siya kung hindi. Nag-atubili si Dobek nang makita ang mga kulay pulang mata ni Iron. Ngunit nagawa niyang sumagot na dumating siya. Ipinaliwanag niya na ang Blood Sect ay naglilingkod na sa isang Blood Demon, at ang paglitaw ng bago ay magdudulot ng kaguluhan sa sect, na nagsisimula palang mag-stabilize. Nakangiting pinuri ni Iron si Dobek sa kanyang tapang, sinasabing angkop iyon para sa isang senior elder. Tinanong niya si Dobek para sa kanyang hatol, nakamit ba ni Iron ang kanyang mga pamantayan. Nanginginig pa rin si Dobek, sinabi niyang kailangan ang patunay. Nag-isip si Iron sandali, pagkatapos ay kumuha ng isang patak ng kanyang sariling dugo. Tinanong niya si Dobek kung sapat na iyon. Napatitig si Dobek sa lumulutang na patak, natatakot sa napakalakas na Blood Demon energy na nagmumula rito. Napagtanto niya ang katotohanan. Agad na lumuhad si Dobek, tinutukoy si Iron bilang ang tunay na Blood Demon. Napuno ng pagkakasala, kinuha ni Dobek ang kanyang espada at nagpahayag na puputulan niya ang kanyang kanang braso bilang pagbabayad sa pagdududa sa Blood Demon. Nang itaas niya ang espada, kalmadong binaril ni Iron ng isang blood bullet ang kanyang kamay. Tumusok ang espada ni Dobek sa lupa sa likod niya. Pinaalalahanan siya ni Iron na sinabi niya sa kanila na huwag putulin ang kanilang mga limbs, at hindi sila nakinig. Ilang sandali lang, nakaluhod na sina Yana, Dobek, at Hall. Naupo si Iron sa sofa,
halatang nagagalit, at sinabi sa kanila na umupo doon. Sumagot si Hall na hindi sila maaaring umupo sa parehong antas ng Blood Demon. Naiinis na hinayaan ni Iron na gawin nila ang gusto nila. Pinagmasdan ni Hall si Iron, naaalala ang kapangyarihan na naramdaman niya kanina. Sa loob lamang ng isang linggo, naging mas malakas pa si Iron. Tinanong ni Hall kung posible na nakarating na si Iron sa Transcendent Stage. Sumagot si Iron na hindi pa. Maasang sinabi ni Hall na sa ganitong bilis, malapit nang maabot ni Iron ang Transcendence. Gayunpaman, itinuro ni Dobek na ang kasalukuyang Blood Demon ay nakarating na sa Transcendent Stage, tulad ng unang Elder, na pinakamalapit sa kanya sa mga natitirang Elder. Dagdag pa ni Dobek na walang magpapalit ng panig para suportahan ang bagong Blood Demon. Sumagot si Yana na may isang solusyon lang. Dahil mas mabilis ang pag-unlad ni Iron kaysa sa inaasahan, kailangan niyang maabot ang Transcendence ng mabilis at personal na talunin ang kasalukuyang Blood Demon. Kung gagawin niya iyon, wala nang magagawa ang mga Elder kundi tanggapin siya bilang bagong Blood Demon. Tinatanong ni Iron kung gaano katagal bago maabot ang Transcendence. Inamin niya na hindi pa siya sigurado kung makakamit niya ito. Nagulat si Yunho at nagtanong kung sa tingin ba nila ay mananatili lang ang sekta at maghihintay. Tumingin kay Dobek, itinuro niya na sa ngayon ay alam na ng Blood Sect ang kanyang pag-iral, na nagpapaliwanag kung bakit nagmamadali silang kumilos laban sa kanya. Napabagsak si Hanel sa sahig, yumuko ng malalim at humingi ng tawad. Ipinaliwanag niya na akala niya ay bukas ang isip ng ika-4 na Elder na lumipat ng panig dahil sa kanyang mga hilig, ngunit lumalabas na nakasama na pala ang ika-4 na Elder sa kasalukuyang Blood Demon. Sinabi ni Iran kay Hanel na tumigil sa pagrereklamo tungkol sa mga walang kabuluhang bagay at idineklara na dahil narating na nila ang ganitong sitwasyon, dapat na silang kumilos. Tumayo siya at sinabi sa kanila na panahong upang pabagsakin ang kasalukuyang Blood Demon. Salamat mga guys, salamat sa inyong suporta.